anniversary po kay kapatid na Josie Tulpo. 8 years anniversary. Magandang umaga po sa ating lahat at napakasaya po ang araw na ito. Actually po ang aking 8th anniversary po ng pagkahirang sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay nung Sabado po. Yung Sabado po kasi hindi ako nakarating sapagkat nung nag-vigil po kami ng Huwebes po, nakakaramdam na po ako ng masakit sa likod. Hanggang po ng kinabukasan ng Biyernes po ay tumindi po yung sakit sa likod. Kaya nung dasal po ako ng dasal na Sabado ng Biyernes po ng gabi na sana mawala na ang sakit ng likod ko, makatayo ako kasi anniversary ko po. So ang kinabukasan ipinagkaloob naman po sa akin ng Diyos na nawala po ang sakit ng likod ko. Amen po. Purihin po natin ang ating Panginoon at palakpakan po natin siya sa kanyang pagbibigay sa akin ng kagalingan. Hindi naman po ako nakarating sa Sabado sapagkat tumawag po yung aking anak. Ang sabi po niya, Mama, wag po kayong aalis at meron akong ipapakiusap sa inyo. So hindi naman ako umalis at ang pagdating nila ay yung pinaka-wish ko na magkaroon ng driver. Ay nagkaroon na po ako ng driver. So ang mabait po ang ating Panginoon sa akin at doon ko po nakita talaga na mahal ako at gusto pa niyang mapuspos ako muli. Sapagkat nung nagkaroon po kami ng banding ng aking kawan na tigasunod sa isang resort po, ibinalik po sa akin ang mga pag-aatas na dati ko na pong ginagawa. At yun po ay hindi naman po lubusan na mangyayari yun kung hindi ako mapuspos at hindi ako makarating dito araw-araw. At yun po ay isang nang nakuha ko po ang aking wish na magkaroon po ako ng driver ay napatunayan din po na ang pag may hinihingi po kayo, kailangan po ng pagpapakumbaba. Sapagkat matagal na po akong may balak na humihingi ng isang driver po pero hindi ako binibigyan. Noong pong mga 2 linggong nakakaraan po ay sinabi ko kay Apo, gusto ko po sanang humingi ng dasal sa pamamagitan nyo na mabigyan ako ng driver. So yun po ay nakita ko po na ito na nga, ibinigay niya sa akin at ang sabi ko, sana noon pa ako nagsabi kay Apo na kailangan ko ng driver. So minsan ang papakumbaba po na humingi ka ng tulong sa iba ay sabi nga nila hindi yung kasabihan kita Bet, ano ba yung kasabihan na 1 or 2 gathered in my name, gano'n siya ay napapagbigyan po ng ating Panginoon. Kaya hindi po tayo pwedeng gumalaw o gumawa ng isang bagay na nag-iisa tayo. Kailangan po natin talaga na may kasama, lalong-lalo na po sa ating buhay na kabanalan o pananampalataya. So, ito po ang pinaka magandang gift po ng Panginoon sa aking mga kawan na ito na po ang sinasabi natin. Saan na po yung mga kawan kong tigasunod? Doon po banda na na ito na po yung sinasabi natin na gagamitin ulit tayo ng Panginoon at hindi po ninyo yun naiintindihan. Pero ngayon po na nagkaroon po ako ng driver, binigyan po niya ako sana po wala nang mga hadlang pa at mapupuspos muli ako at doon po tayo magkakaroon ng one-on-one na pagninilay po, di po ba? At doon po natin ipapakita na ang Diyos ay hindi po na natutulog, hindi nagiging bingi, hindi matigas ang ulo, hindi lahat-lahat ng nagagawa ng tao. Kundi, ito po, kung talagang kailangan mo at kailangan ka din niyang gamitin at mahal na mahal ka niya, ibabalik din po niya sa iyo ang dati niya nang ibinigay. Amen po ba yun? So mga kawang kong mga tigasunod, naway hindi po kayo magsasawa na dumating sa ating vigil
At nung ating vigil nakakalungkot, 3 lang kayo. Sino-sino ba? Yung 20, naging 3 na lang. Nakakalungkot po yun. Naway, ibalik po natin yung dating 20. Ano po? So, sana po yung para makita po natin yung ating vigil ay nagiging, kung wala po kasing nag-a-attend, hindi po masama, parang nasasayangan ako sa mga inihanda ko na pagnilayan natin. Kaya hindi po naman ako pwedeng kami-kami lang, 2 lang kami, 3 lang kami. Kailangan lahat tayo magkakaroon ulit. So sana po makumpleto ulit tayo. At ako nagpapasalamat po sa ating banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na nagbibigay po sa akin ng inspirasyon upang tumuloy sa aking paglilingkod sa ating Ama. Hindi ko po akalain na nagkakaroon na itutuloy ko po kasi sa totoo lang po, dahil sa hindi nga ako nakaka-attend araw-araw, parang nawawala na po yung pag-asa ko na hindi na ako mapupuspos. Para bang nakakahiya na po kasi yung nandito ka, tapos mga ilan araw wala ka na naman, tapos nandito ka na naman, ilan araw, hindi mo nakakahiya po kasi yun. Hindi lang sa kay Apo Kunching, kundi unang-una sa ating Ama, na kung minsan nakikita nila na nandun ako sa dakong doon, nandun ako sa ganun mall, nandun ako sa ganun, pero hindi ako nakakarating dito. Pero ito po ang sasabihin ko, sa mga taong humuhusga, na kung nandito po ako babahagi, parang walang naniniwala na ito na ganito ang ibinabahagi ko. Sapagkat wala naman ako lagi dito, hindi po ba? Kaya yung mga tao, hindi natin husgahan ng isang tao na nagbabahagi siya ng gano'n, wala naman siya rito. Sa lahat po tayo, bawat isa, may kanya-kanya po tayong tinatahak sa buhay. Kung minsan po, hindi natin yun, alangan ipa-broadcast pa natin na, hindi ako makapunta kasi ganito, ganyan. Kasi bawat tao, maging positive ang ating outlook sa kanya. Huwag po tayong magbigay ng negative na kung bakit siya wala dito, kung bakit siya ganito, kung ganito. Kasi kayo din po, mga taga-sunod, hindi namin kayo hinuhusgahan. Kung bakit kayo naririto, kung bakit kayo wala, kung minsan gumaling na kayo, wala na kayo, wala po kaming bilang alagad, hindi ho ako naghuhusga. Kagaya po nung mga panahon na kaming naghahaplos pa, maraming mga pasyente na sa pamamagitan ng paghahaplos, gumagaling. Masyadong taimtim silang nananalangin upang gumaling. Pero pag gumaling sila ngayon, hindi nyo na sila nakikita. Pero wala naman kayo naririnig sa amin na ito ay walang utang na loob, gumaling na, hindi na wala pong ganon. Sapagkat kami po ay hindi naman mga hinirang lang, mga alagad lang, mga disipulo lamang, na wala naman kaming karapatan o na magkaroon ng healing power, kundi ginagamit lang kami ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Kaya po, kung nandito man lang ako nagbabahagi po at hinuhusgahan po ninyo ako na hindi ako nakakarating, ay hindi ko na po yun sagutin sa Panginoon. Subalit ako, hindi ko naman masasabi na pag nandun ako, banal pa rin ako, nagnanaman. Hindi po. Sa ang akin lang po, ang alam ko lang po, kung ano po yung aking alam na ako ay tama ako, yun lang po ang aking masasabi. Kaya po yung mga nagsasabi na naghuhusga, now you see, now you don't, at tapos magbabahagi ng kung ano-ano, sorry po, mayroon akong Diyos nakatingin sa akin. Kaya po, pasensya na po kayo kung sakasakali po na nakapagsalita ako ng medyo, it's our time, tuwing anniversary po kasi yan. Sa isang taon po kasi, yun din yung mga pag dumating yung araw na nagiging anniversary ng isang alagad, they look back kung ano ang nagawa nila sa isang taon na yon. Kaya po ako siguro mga 75% lang ako dahil hindi ang attendance ko
very poor. But then, sa pananampalataya ko at paniniwala ko sa Panginoon, it is 100%. Amen po ba yun? So, ganito po aking mga kawan, nakatigasunod. Mahal na mahal ko kayo. Huwag po kayo magbago. Okay? Kaya po, magtulungan po tayo para pare-pareho po ang ating spirito. Aakyat po tayo sa kalangitan sa ating Ama. At ang ating mga layunin ay mag-uumpisa uli ako sa araw na aking anibersaryo. Para sa isang taon ulit ay sana na very maganda na po ang aking performance. And I also thank my son na nagbigay sa akin ng driver. At sabi po niyang aking anak, aywan ko ba, bigla na lang siyang dumating. Sabi niya. So, ibig sabihin, ang driver na yon ay galing sa ating Ama. Amen po ba yun? So, ang aking pong, maraming salamat din po sa kay Joel, yung driver na sana, ikaw nga ang bigay ng Panginoon. At bilang ikaw naman, at wala kang ginagawa dyan, pumunta ka rito at makinig ka. Alam ko nakikinig yan, ganyan siya. And then, maraming salamat po kay Apo Ching sa Divine Mercy, kay Ama at ang kanyang anak na si Jesus Cristo, at sa lahat po ng alagad na sumusuporta sa akin, kay Mother of the House, Tita Beth, and lalong-lalo na po yung aking BFF na nagagalit kung minsan sa akin, pero kabutihan ko rin naman yon. And then, of course, sa aking mga tigasunod, mga aking kawan na tigasunod na nagbibigay sa akin ng mas lalo pa akong magnilay at mag-research sa aking mga sasabihin sa kanila upang sa ganon ay hindi tayo nagkakaroon pa tayo ng mas malalim na pananampalataya between you and me. And then, sa tagasunod ko na hindi ko kayo masyadong nakikita o nakakilala, sana po ay lagi kayong narito, ilagay niyo po sa puso ninyo na ang banal na lugar na ito ay wala pong masamang itinuturo. Dito po ay lahat ay magaganda at ito po ang magdadala sa inyo sa kabilang buhay. Maraming salamat po at sa mga nakasunod na those who are watching also. Sa mga hindi ko po nakikita, hindi ko po kilala, pero nagme-message po kayo sa akin, and sabi po ninyo, sana makarating kayo rito. Opo. At yung may nagsabi po na kung si Tita Beth ba kamag-anak ko, opo, kamag-anak ko kay Kristo. And then, at sa wala po akong masasabing iba, kundi masaya po ako ngayon. And I know that nakaabot ako ng 8 taon. Pero hindi pa po ako marunong magdasal sa Tagalog. Pero it's okay. God will understand. So maraming salamat po sa inyo na. Maraming salamat po, Tita Josie. Happy anniversary po. Isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Sadya pong katotohanan na ang Diyos ay buhay para sa atin lahat. Amen po ba? Isang malakas nga pong palakpak mula sa ating Diyos na buhay. Yan, amen. Alam niyo po mga kapatid, ba't nga po ba tayo narito sa banal na lugar na ito? Siguro po sa dati nating pagkatao, wala po tayo rito sapagkat masarap pong manood ng TV, masarap pong matulog sa bahay na naka-aircon sa kwarto at naka-ventilador. Masarap pong magtrabaho sa bahay. Amen po ba? Sino po ang may kagustuhan para tayo po ay nakarating sa banal na lugar na ito? Totoo po yon, sapagkat ang plano po ng Diyos ay di plano ng tao. Yan po ang katotohanan. Kahit po naisin natin na tayo po nagpaplano, kung hindi po niya kagustuhan ang ibibigay niya po sa atin ay hindi po masusunod. Amen po ba? Sapagkat siya po nagpaplano sa ating buhay. Ika nga po ng mahal na Apo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, ay nakanaplano na po ang ating buhay. Nakatakda na po ang ating kinabukasan. Amen po ba?
Kaya po ngayon, ang tema ko po ibibigay para sa araw na ito ay ang plano po ng Diyos ay hindi plano ng tao. Amen po ba? Totoo po yun, di po ba? Kaya para po natin maunawaan at maliwanagan po ng gusto ay bibigay ko po ang aking inang pastol na si Tita Beth Chico. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito. Nagpupuri kami't nagpapasalamat sa iyo. Sadyang totoo ang mensaheng pinabatid mo na kagustuhan mo, kaya ang bawat isa'y nandirito. Hindi sa ganang plano namin, kundi Ama, ikaw ang nagplano, sapagkat ang nais mo ay makapiling ka namin sa oras na ito, sa banal na lugar na ito, sapagkat alam namin, Ama, mayroon kang magandang plano sa bawat isa. Ang ibang may karamdaman, pagagalingin mo. Ang may mga dinadala sa kanilang puso, pagagaanin mo. Ang mga lugmok at wala ng pag-asa, bibigyan mo ng pag-asa. Kaya ang lahat po kami, mamaya po, uuwi po kami na galak ang aming puso at kalooban. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Totoo po yung sinabi ni kapatid, yung aral na natutunan ko sa banal na lugar na ito, na magplano man tayo ng magplano, kung hindi naman iyon ang kalooban ng Ama, walang magagawa sa mga idinrowing nating mga plano. Subalit kung talagang plano ng Ama, sabi nga nila, harangan man ang sibat, siguradong magaganap. Amen po ba? Kaya dapat po maging close tayo kay God para po bigyan tayo ni God ng isang napakagandang plano na magaganap sa buhay natin. Ako po, sa dati ko pong buhay, katulad din po ako ng maraming iba sa atin na nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, ako po yung nagplaplano ng buhay ko sa kagustuhang gusto ko para ako ay umasenso. Ganun po ako. Kaya dumating po yung pagkakataon na hindi natutupad yung mga plano ko, nadidisappoint po ako. Minsan po nagtatampo ako kay God. Sabi ko, God, ba't ganyan ka naman? Yung mga pinaplano ko sa buhay ko, bakit wala kang ipinapatupad? Nahihirapan na yung isip ko sa kaiisip. Bakit yung planong gusto kong maganap sa buhay ko, bakit hindi mo pinapatupad? Nagtatampo po ako sa ating Panginoon. Subalit, nang makilala ko ang Diyos, hindi pala dapat maging ganon. Amen po ba? Hindi pala tayo ang dapat magplano sapagkat sa kapaplano natin, sasakit yung ulo natin. Kaya po ako nagkasakit ng migraine Nagka-migraine po ako Nagka-vertigo po ako. Yung pong mga karamdaman kong ito, nakuha ko nang dahil sa sobrang pag-iisip. Kaya kayo po, wag po kayong mag-iisip ng malabis sapagkat mai-stress kayo. Amen po ba? Ang sobrang pag-iisip nakapagdudulot ng stress. Amen. Kaya pag lagi po tayo nag-iisip, kasunod na po nito yung pananakit ng ulo. Kaya po ako nagka-migraine sa malabis na pag-iisip. Kaya salamat sa Panginoon, nakarating ako dito. Ginamot ako ng ating Panginoon sa aking vertigo at migraine, gawa ng labis na pag-iisip dahil ako ay plano ng plano sa buhay ko. Pinagaling ako ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng pagtatapal ng kung ano-ano. Hindi sa pamamagitan ng banyos, kaya ako ay gumaling. Ang nagpagaling po sa aking mga nararamdaman noong mga panahon na yon ay yung salitang banal na inihahayag ng mahal na Apo Kunching dito sa gitna. Napagtanto ko po na, yun nga po, masyado akong mayabang, plano ng plano, kaya sumasakit ang ulo ko. Kaya later on, na-realize ko na sabi ng Panginoon, huwag mong imaneho yung buhay mo sa kagustuhan mo. Hayaan mong ako ang magmaneho sa buhay mo. Kaya umalis ka dyan. Alis ka dyan sa driver's seat. Ako mauupo dyan. Ako hahawak ng manibela. Idra-drive ko yung buhay mo sa kagustuhan ko, hindi sa kagustuhan mo. Ikaw, doon ka sa likod ko.
Yan po yung parang sinasabi sa akin ni God. Doon ka sa passenger seat, maupo ka doon, mag-relax ka doon. Ako nga hawak ng manibela, dadalin kita kung saan ko gusto, hindi kung yung saan mo gusto. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At saan po ako dinala ng Panginoon? Dinala po niya ako dito sa banal na lugar na ito. At dito nga po gumaling yung mga karamdaman ko. Tumataas pa po yung presyon ko kasi nga po sobrang stress na ako sa mundo po kasi ng tao, marami tayong pangarap sa buhay natin amen? Lahat naman tayo nangangarap. Nung wala tayo sa Panginoon, ang pangarap nating lahat, umasenso sa buhay. Yumaman, makaipon ng salapi, makabili ng mga ari-arian. Yan po yung mga plano natin sa buhay kapag hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Salamat nga po at ako'y dinala niya dito, napihit po yung mga plano ko. Pinihit po ng Panginoon yung utak ko na ang dapat ko daw pong maging plano ay hindi yung paghandaan, yung mga kayamanan sa lupa, yung mga kung ano-anong material na bagay, kundi ang dapat ko daw pong paghandaan ay kung paano ko siya makakapiling sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nang dahil po dito, nabago na nga po yung ugali ko. Unti-unti na po akong bumait. Dati po kasi, alam naman po na ibahagi ko na sa inyo na talagang ako napakatapang. Hindi po ba Hindi kayo nakakapasok sa opisina ko tsetsempohan pa nila kasi po may mga bantay silang mga anak nun sa St. Mary's Kaya kilala po nila ako kung gaano ako katapang. Hindi po talaga ako agad nalalapitan. Hindi po pala maganda yung ganun. Dapat po pala, ang gusto pala ng Panginoon, lahat ng kaharap mo, maging friendly ka at mahalin mo. Kaya salamat sa Diyos, sa kanyang plano, nakarating ako dito, nabago yung buhay ko, gumaan ang pakiramdam ko, ang takbo ng isip ko'y naging mapayapa at ang puso ko'y napuspos ng kagalakan. Kaya po bang bilhin ng pera yon? Hindi po kayang bilhin ng pera. Sabi ko nga po sa inyo nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, kasi pilit kong ginagawa yung plano ko lagi nga po sumasakit yung ulo ko, lagi akong umiinom ng pain reliever. Pero hindi pala inang makagagaling kasi nga po, una, biogesic lang Pag umaatake yung migraine ko, magte-take ako ng biogesic. Lagi ako may biogesic sa bag. Ang problema po, kalaunan, ayaw ng pakinggan. Bakit? Kasi nandun pa rin ako sa aking kataasan, sa aking kayabangan. Kaya ayaw matanggal yung sakit ng ulo ko. Nag-take ako ng Planax. Kaya lang po yung Planax, sorry po sa mga gumagawa ng gamot. Totoo naman po Pag nagte-take ako ng Planax, sumasakit yung sikmura ko. Parang pinipilas yung sikmura ko. Kaya pala talagang hindi akma. Dito po, nang makarating ako dito sa plano ng Panginoon, wala na pong Planax, walang biogesic. Ang pinanggamot lang po sa akin ng Panginoon ay ang kanyang mga banal na aral na nagbigay sa akin ng kapayapaan at nagkaroon ako ng kontento sa buhay. Ang taong walang kakontentohan sa buhay, hindi matatahimik. Amen? Kasi meron ka na nito, gusto mo pa, magkaroon ka pa nun. Meron ka ng bisikleta, gusto mo magkaroon ka ng motor. May bisikleta at may motor ka na, gusto mo magka-tricycle ka pa. Meron ka ng tatlo na to, gusto mo magka-kotse ka. Walang katapusang paghahangad. Subalit kapag kilala mo na ang Ama, ano man ang meron ka, ano man ang nasa palad mo, kontento ka, masaya ka, kaya ang puso mo may kagalakan at ang kaisipan mo ay may kapayapaan. Alam niyo po, ang plano po ng Ama, ang hayaan nating umiral sa ating buhay upang hindi tayo magkaroon ng kung ano-anong sakit sa ating katawan. May high blood ka ba? Kasi sobra kang mag-isip. Yung bang palpitation ng heart mo, irregular? May bara-bara ba yung puso mo? Kasi sobra kang mag-isip. Sobra ka nai-stress kasi ang dami mong plano. Kaya yung isip mo naguguluhan. Pag naguluhan yung isip mo, apektado na yung puso ninyo. Ipaubaya nyo sa Diyos ang lahat. Siya ang magpaplano para sa buhay ninyo at ang bawat araw napakagaan. Kaya, Tita Lucy, di ba pareho tayo? Lagi kong nagagawang halimbawa yung sarili natin na pareho kaming napakapangit nung hindi namin kilala ang Diyos.
napakadilim ng muka, parang tigre, parang mahirap kausapin, parang mahirap lapitan. Subalit, nang dahil sumunod kami sa plano ng Panginoon, ayon sa plano niya para sa amin, aba, tingnan niyo po yung mukha namin ngayon. Biglang umaliwalas, hindi po ba? Yan ang hiwaga na magagawa ng Panginoon para sa atin. Sumunod lamang tayo sa plano niya, and everything will be okay, everything will be all right. Ang sarap matulog pag sumusunod tayo sa plano niya. Ako po sa gabi sabihin ko lang, God, tutulog na ako. Ayan, lagi po ako ngayon, dialogue ko po yan gabi-gabi. God, tutulog na ako, pahimbingin mo naman ako ha. Gusto ko po, ang hinihiling ko po sa Panginoon, talagang yung diretsyon tulog eh. Kasi po nung dati, hindi po ako nakakatulog ng diretsyo. Matutulog ako ng 11 o'clock, mga 2 o'clock lang po, gising na ako. Mula 2 o'clock hanggang magliwanag, naku po, magulong-magulo na. Kung ano-ano na po yung pumapasok sa isip ko, ang dami ng mga bagay na hindi pa nangyayari na. Wala po talagang kapayapaan. Kaya uulitin ko mga kapatid, hayaan po ninyong ang Diyos ang magplano sa ating buhay upang makamit natin ang ganap na kagalakan at kapayapaan ng ating kaisipan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Inang Pastol. Naunawaan na po ba? Ngayon po, ang una kong tatawagin ay isang tagasunod. Tinatawagan ko po ang aking Tita Lucy. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Talaga pong sorpresa ang Ama. Kakasabi lamang po ni Tita Beth, pareho kami ng damdamin, pareho kaming lukot ang muka. Ito na po. Lukot na pa po ba yung mukha ko? Yan po ang hiwaga ng banal na Espiritu. Kapag po ikaw ay nakikinig sa araw-araw, kailangan po estrado. Kasi pag nakalukot mukhang sa'yo pa yung yung kalaban. Plano ng Diyos. Nakalimutan ko tuloy. Ang tema po ng ating kapatid ay ang plano ng Diyos. Nung pong ako sa dating buhay ko, lahat po ng plano ko ay puro lihis sa plano ng Ama sapagkat ako po noon, sa kabila po ng ako ay grade 4 lang ang natapos, nagkaroon po ako ng trabaho na masasabi ko na hindi na po masyadong maliit ang kita sapagkat ako po kahit na grade 4 lang, pinagkatiwalaan po ako na maging supervisor ng isang garment. Na ito po ang nibigay ng malabis na kaguluhan ng buhay ko sapagkat noong pong mga panahon na yon hindi ko alam ang katwiran na maayos sapagkat ako po basta nagalit sa tao, ganun nga po kapalibhasa nga po, sa kaliitan ng pinag-aralan, hindi ko na po naiisip yung kahit kung saan abutan yung tao, papagalitan ko. Dahil yun po ang, kapag nakita ko po na hindi siya sumusunod sa patakaran ko, magagalit na po ako noon. Talagang, hindi naman po basta galit. Talagang hindi mo po kayang tanggapin ang mga sinasabi ko.
Subalit nang makarating po ako sa dahong ito, unti-unti po ay nabago ang aking pag-uugali na dating, sabi nga po ng ating Tita Beth, nakalukot yung mukha. Kasi po pag naka-strap po yung mukha ko at dumating ako sa trabaho, abay, umaabuso po yung mga tao. Sasabihin nila, masaya ang ating supervisor. Pwede tayong mag-banding-banding. Kaya po ako, pagdating ko sa pinto ng pabrika, nakakunot na pong ganyan yung aking kilay. Totoo po yun. Hindi ko po ipinakikita na ako ay kahit pakitang tao lang, talagang nakakunot ang noo ko sapagkat kasi nga po mag-aapura kami, magraras kami. Pero hindi po pala marapat na sa ganun mo daanin ng mga tao. Makukuha din po pala sa pakiusapan. Kaya po ngayon, ngayon po nagretiro na nga ako. Pag pumupunta po ako ngayon sa garments, sabi po ng mga tao, kasi po noon ayoko magpatawag ng ma'am Para pong nagpapantal-pantal ako ng ma'am ang tawag sa akin Sabi ko, wag ng ma'am. May mga apo po ako doon, lola tawag sa akin. Lola silang lahat. Sabi po ng mga tauhan ko ngayon, lola, bata ka ngayon Sabi ngayon, kasi sabi ko, ito ang hiwaga ng aking, alam naman ninyo, punta ako ng punta. Kung may time kayo, makikita ninyo, pumunta kayo isang araw at makikita nyo kung ano ang hiwaga ng pagiging bata ko, sabi kong ganon. Kaya po, ang hiwaga talaga ng ama ay hindi pwedeng hindi mo tanggapin sa buhay mo. Sa dating buhay ko po, kapag ka po may bagyo natatakot na ako. Parang bahay namin pag bumagyo, mabubuhal. At hindi po ba yung may nabalita na lindol na malakas? Sa dating buhay ko po, natatakot na yun dahil ayan lang po yung Manila, ito po yung atin. Kung lilindol po ng malakas, apektado tayo. Pero sa ngayon po, tao lang po ang nagsasabing may lindol na malakas, di po ba? Inaangking ko po na hindi po mangyayari yun dahil siya ang magpapahintulot na walang mapinsalang mga anak niya. Yun lamang po at magandang umaga muli. Maraming salamat, Tita Lucy. Ang susunod po, na aking tatawagin ay mag-aalay po na isang magandang awitin. Tinatawagan ko po ang Nanay Mirna Andrade. Muli po, dakilang Ama, ang lahat ng ito, papurit pasasalamat ay ibinabalik ko po sa iyo. Salamat po ng walang hanggan. Muli sa araw na ito, panimulang araw ng linggo na panawagan mo sa amin sa dambanang ito ay niloob mo na muli mo akong pagtiwalaan na maalayan ka ng karampot kong kakayanan. Kaya po, Ama, sa tuwina, samot dalangin ko ay pangunahan mo at pagharian ako. Nawa, ang bawat pag-aalay ko ay maging makabuluhan at maging kapakipakinabang sa mga kapatid kong nanamnam ng bawat lyrics ng awiting kaloob mo sa akin. Salamat po, Ama. Amen. Muli po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. Palakpakan nga po natin ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon. Buhay na buhay po ang Diyos. Araw-araw, napakaganda po ng tema. At sa damdamin ko, lalong higit na napakaganda ng araw ng Lunes na ito. Bago ka umalis ng tahanan, nagdasal, dumalangin, nagpasalamat, at nag-alay ng sarili. Sabi ko po, Ama, Lunes po ngayon, hindi man sambitin ng labi ko sa tuwina hinihiling ko sa iyo,
kundi man po sa bawat araw, yung panimulang araw at yung panghuling araw ng linggo, ay loobin mong gamitin ako. Kaya po, akmang-akma po yung pagdulog ko sa Panginoon dun sa tema ng kapatid natin. Plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Kaya po, sabi ko sa sarili ko kung ano ang plano mo mangyari. Salamat po, Ama, sa plano mo, sa pamamagitan ng anghel ko. Pinagdudut-dutan na po ako ng kanyang espiritu na mag-alay sapagkat katotohanan pong galak sa puso ko ang makapag-alay ng awitin sa Panginoon. Bakit ko po nasabing ang lahat ng ito'y para sa iyo? Bigay na po nating lahat sa Panginoon. Siya na po ang magplano. Amen po ba? Lahat. Bigay na po natin. Kung paano po yung kaunti at karampot kong kakayanan na niloloob niyang gamitin upang maging kabahagi ako ng kanyang gawain, yung pong pag-aalay ng awitin, manaka na kayo makapagbahagi, hindi man kaloob sa akin ang tuwirang makapagpalawig at makapagpaunawa sa inyo ng bawat temang ibinibigay, sa pamamagitan po ng awiting kaloob niya ay manamnam po ninyo at tumimo po sa inyong mga puso. Salamat po. Ang lahat ng ito'y para sa iyo. Basta po, kung hindi naman po, pwede naman pong walang tugtog. Ang mahalaga po, sa damdamin ko, ang lahat, nais kong ipagkaloob sa Panginoon at siya na ang magplano sa buhay ko. Nasilayan ko po ang ating kapatid, ang anak na Rosiel. Hinahanap ka ni Mami Beth Chico. Anak, nasaan ka ba? Hello, anak. Rosiel. Alay natin, anak, sa Panginoon. Paglakas mo, pag ibinalik ng Ama ang kalusugan mo, titindi ka uli sa harapan, iaalay mo yung magandang pag-indak mo sa Kanya. Hambing sa ginagawa ko na walang sawang inaawitan ng ating Panginoon. Galak po ito. Kasi parang nai-imagine ko po ang anak na Rosiel, mga kapatid, ano po? Hinahanap ka ni Mami Beth, anak, gising na. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, Ama. Himig, awitin, karampot na talino na pinakikinabangan ng mga tumatanggap sa iyo. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulot lahat sa'yo. Lahat ng himig at awitin, nagbuhat sa aking damdamin. Handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Mula na makilala ka, O Diyos ko, Ikaw ang nag-iisa kong pag-ibig, nakaukit sa puso ko't damdamin. Narito ako, lumalapit
higit sa iyo. Lahat ng ito'y handog sa'yo, Ama ko. Hindi sapat ang himig ko sa kabutihan mo. Hinango mo ako sa dusa upang ika'y madama sa tuwina. Inakay mo ako, niyakap mo ako, inibig mo ako, o Ama ko. O Ama, kay buti mo, o kay dakila mo. Salamat po, aking Ama, sa pag-aakay mo. Paano ko ito sasabihin? Paano ko ito aawitin kung ika'y wala sa puso ko? Ang lahat sa buhay ko mula sa'yo, Ama. Salamat, O Ama, sa lahat ng ito. Ika'y lagi kong hahanapin, ika'y tapat kong iibigin. Nawa sa langit mo, sa piling mo, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, O Ama ko. Mahimlay ako, Ama ko. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo. Paano ko nga po ito sasabihin? Paano ko ito aawitin? Paano ko ito mararamdaman, mabibigyan ng buhay at buong tapang na ika'y aalayan kung wala ka sa puso ko't damdamin. Salamat po, Ama. Nawa, ang bawat pag-aalay ng bawat isa sa amin na may katapatan, sa bawat kahinaan ay magsilbing lakas, kalakasan, at sa bawat may karamdaman ay magsilbing kagalingan, at sa aming kalumbayan, magsilbing puspos ng kagalakan at kapayapaan. Amen. Maraming pong salamat, Nanay Mirna. Ang susunod ko pong tatawagin na isang tagasunod,
Namataan ko po siya na ako'y bumababa sa aming sasakyan. Tinatawagan ko po si kapatid na Chit. Magandang umaga po sa hapon pong ito. Yun pong hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang pasyente rin po dito na ako po ay talagang maano po ang aking karamdaman. Nagkaroon po ako ng bukol sa tiyan. Talaga pong lumaking para pong mga hanganak na ako, 9 months na. Subalit po, talaga pong may kaparaanan pala ang Ama kung paano mawawala ang karamdaman kong yun. Talaga pong, kung di po dahil sa Ama, at nakilala ko rin po ang mahal na Apo kong Ching, siguro po sa ngayon, baka po wala na po ako. Kasi po talagang, ang hirap po ng dinanas ko. At tumira po ako dito sa dormitory ng halos kalahating buwan. Nadala ko po yung karamdaman ko. Subalit po talagang napakabuti po ng Ama. Talaga pong ang ano po, yung pong sa tema natin na ang plano ng Ama ay iba sa plano ng tao. Talaga pong may plano pa po pala ang Ama sa akin upang ako ay mabuhay at makapiling ko pa ang aking mga anak, ang aking pamilya at ang mga taga-dambana po. Ayun pong aking karamdaman ay nagkaroon po ako ng bukol sa aking ovary na talaga pong stage 2 cancer noon pong maalis siya. Nagbata po ako rito, subalit po ang kaparaanan po ng ating Ama ay operahin po yon. Talaga pong ayaw ko ipa-opera kasi po syempre ang ayoko po ng operahan ako kasi gusto ko po talaga nananalig po ako na talagang ang Ama ang magpapagaling sa akin. Subalit po, ang sabi po sa akin ng mahal na Apo na ang kaparaanan daw nga po ng Ama ay tanggalin yun. Yun nga po, tinanggal po yung bukol ko na ang findings po stage 2 cancer. Subalit po nung maalis po yun, talagang inangkin ko po dahil po talagang ang kailangan po sa atin, pananalig. Kasi po kung hindi tayo mananalig na talagang yung ating karamdaman ay talagang ang Ama ang magpapagaling, siguro po sa bilang tao lang po tayo, hindi po natin makakamtam ng ganap ang kagalingan. Kaya po, dapat po talaga magtitiwala tayo sa hindi natin nakikita na talagang tunay na buhay siya. Yun nga po, nang ma-opera po, nakita po na stage 2 cancer, yun po ang kaparaanan nga po, sinabi ko kay mahal na Apo na ang sabi, ikikemo po ako for 6 session. Yun po, sabi niya, magpa-chemo ko. Subalit po sa ika-5 chemo ko, ang kinin ko raw po na yung cancer ko ay mawawala ng lahat. Ito po ngayon, sa 1 buwan po, 2 years na po, pinagaling ako ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Apo Conching. Siguro po kung di ako nanalig dito, siguro po wala na ako. Kaya po, pasasalamat ko po sa lahat ng alagad dito na talaga pong noong ako ay nakatira po dyan sa itaas, talaga pong pinagtiyagaan nila ako, na talaga pong nakita ko kung paano po nila ako alagaan. Kaya po ako, kahit magaling na po ako, taga Cavite pa po ako, talaga pong hindi ako nakakalimot na pumunta rito sa Dambana. Araw-araw po, nanonood po ako sa internet, nakikita ko po lahat yung gawain. Talaga pong sa may mga karamdaman po, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Talaga pong ialay natin ang buhay natin sa Ama. At talaga pong ang ating karamdaman ay magkakaroon ng kagalingan. Eto nga po, kita niyo po ako ngayon, talaga pong parang wala na po akong sakit. Talaga pong hindi ko na iniisip na ako'y may karamdaman. Talaga pong pinagaling na ako ng banal na espiritu.
Kaya po, maraming salamat po sa lahat po na nanditong may karamdaman. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong mag-alinlangan na ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apo Conching, damhin nyo lang po ang kanyang banal na salita at gagaling po tayong lahat. Yun lang po at marami pong salamat. Maraming salamat kapatid. Talagang totoo po na may plano pa sa iyo ang Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid kong alagad na kamamatay lang po ng kanyang kabiyak ng puso. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Mila. Magandang umaga po sa katanghalian ito. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kapatid na alagad, CAPS, IT team, choir at ang mga tagasunod na dumamay po sa akin. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Talaga pong ang plano ng Panginoon, hindi po plano ng tao. Batid po ng lahat. Malakas po ang aking asawa. Noong pong May 10, linggo, hapon, naliligo po ako nung hapon. Nabutan ko po ang aking kabiyak, nasa kwarto po nakahiga. Tapos po akong maligaw para magbihis. Nakita ko po siya. Tulala po, pinapawisan po. Para po bang ang pawis ay naligo po siya. At nangingiwi po ang kanyang bibig. Ang sabi ko po, nung po, tinawag ko po ang aking anak kasi po di ko maangat para maialsa po ang ulo. Upang bigyan ko po siya ng first aid. Ilamusan ko po ng maligamgam na tubig at saka ibabad ko po ang mga paa. Nagsidatingan po yung mga kapatid kong nakatabi sa akin. Tinulungan po nila ako. Ngayon po, tumawag po siya ng mag-BP. Ang BP po ng aking asawa ay 190/100. Sa madalit salita po, na-heat stroke siya. Namatay po ang kalating katawan niya. At aba pong inihilamusan ko siya, nakababa ng tubig, pinababa po namin ang kanyang presyon. Umabot po ng 160. Dinala na po namin sa, dyan lang po malapit na ospital, para po makuha ng kanyang karamdaman. Ang sabi po ng doktor, pag eka nagsuka, ilipat na natin. Pirwis na merong tinamaan sa kanyang ulo. Yun nga po, nagsuka po nung gabi na yon. Linggong gabi po na yan, isinugod po namin sa ibang ospital upang pong matignan ang kanyang ulo. Yun nga po, tinignan po ang ulo. Nagmamadaling araw na po ng Lunes ng alas 4 ng madaling araw. Lumapit po ang doktora na nagdaraw. Ang sabi po, operahin po natin ng kabiyak nyo, sabi. Bakit po ba? Ano po ba ang naging karamdaman niya? Sabi, ang tanong ko po, ang sabi po niya, pumutok daw po ang ugat sa ulo, nagkaroon ng dugo ang kanyang utak. Tapos po, may dala na po siyang papel na pipirmahan kung pa-opera ko o hindi. Pumikit po ako, dumulog ako, nangingi akong tulong sa Panginoon. Ang ilibas po ng aking bibig na salita na, hindi ko na po pa-opera. Yun po. Pagkatapos nun, tinawagan ko po ang aking mga anak para pumunta sa ospital. Nang pagdating po ng lahat ng tinawagan ko, pati ang aking mga anak, nag-iiyak po sila. Gusto po nila pa-opera.
Pumikit na naman po ako kung anong magiging desisyon ko. Ang inilabas po ng aking bibig na walang sisihan. Ayaw ko man pa-opera ang aking asawa, batid ko po ang anong nang mangyayari sa kanya. Batid po, kinuha na po sa akin ng Panginoon na batid ko, wala na talaga. Para po di ako masisi ng aking mga anak. Umayon po ako. Kinausap ko po uli yung doktor. Ang sabi ko, pa-opera ko na. Ang nangyari po, bakit ba pa-opera? Makala kong hindi. Kasi po, ako lang pong mag-isa ang nagdesisyon na po, hindi pa opera. Ang mga anak ko po, gusto nila pa opera. Gusto nilang makasama pa ang kanilang ama. Yun nga po, in-schedule po siyang operahin. Martes po. Aba pong batid ko po na kung operahin, nilakad ko po ang kanyang PhilHealth. Pagdating po ng Martes, ang sabi ng doktor, tinawagan na namin ikaw ang mag-o-opera. Yun nga po, habang on the way na po mag-opera, inilatag na po ng aking kabiyak ang kanyang katawan. Wala na po. Yun nga po, pero humihinga pa po. Nung dumating po yung mag-opera, ang sabi sa akin, o sige, okay, o-operahin namin. Pwede, Eka. Kaya lang, Eka, bubutasan na lalamunan. Siyempre, mabibiyak ang ulo, tubig lang makukuha, yung dugo na nasa utak, hindi. Mabubuhay ang asawa mo, 1 buwan lang, lantang gulay, wala rin. Pero okay, opera namin. Tumalikod na po yung mag-opera. Naiwan po yung isang doktor na talaga nakasign doon. Ang sabi po sa akin ng doktor na nakasign, sabi, bababaon po kayo nanay. Sa totoo lang po, wala naman pong nakakaligtas sa ganyan, sabi. Yun po ang sabi niya. Yung isang anak ko po, sinabihan ko, anak, wag na. Yung isa pong oo, nanay. Yun naman pong isa, ayaw. Nagwawala, umiiyak. Pilit na. Pinakukuha ng tatay ng CT scan. Anak, kako, sabi ko, ikaw na lang mag-isa. Kami ng kapatid mo. Ayaw na namin. Kasi wala din. Kung sakaling mawawala ang tatay mo, para hindi na makuha yung katawan niya. Yun po. Umiyak po ang anak kong gusto magpo-opera. Lumabas po. Ang sabi po ng doktor na naiwang kasama pa namin doon, iba po ang ugali ng anak niyo yun. Hindi siya nag-iisip. Ang ginawa ko po sa doktor, tinapi ko po, salamat kapatid. Nagliwanag ang kaisipan ng aking anak na pumayag na siya sa kagustuhan ko. Batid ko po, ang Panginoon na po ang kumilos nun. Batid ng Panginoon. Kung ano ang nararamdaman ko kasi po, sa oras na yon, pinagkalob ko na pong ganap sa Panginoon ang lahat-lahat. Kung anong ipagkakalob sa akin, buhay, patay, tanggap ko po. Yun po ang nangyari. Haba pong linagyan po ng bakal sa lalamunan para ipump na lang po. Hinahaplos ko po ang ulo ng asawa ko. Ang sabi ko, ngayon mo kailangan ng Panginoon. Tulungan mo kaming magdasal. Magsisi ka sa mga kasalanan mo upang makapiling mo ang Panginoon. Binubulong ko po kasi po, kahit po ganun nangyari, para po bang maliwanag pa ang kanyang isipan. Kasi po, habang pong hinahaplos ko siya, sinasabi kong magsisi ka na, tulungan mo ang sarili mo, sabi ko. Yun po, kinukuhan ko siya sa huling sandali niya. Makita ko po, umiiyak po, tumutulo po ang luha sa dalawang mata ng asawa ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Napatid ko na tumanggap na siya sa Panginoon. Na bagamat nung buhay siya, hindi ko siya maakay dito. Siguro po, takda na ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagtakda sa buhay niya. Yun lang po at marami po salamat. Maraming salamat kapatid. Talaga sadyang mahal ka ng Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ang aming Mother of the House, Mother Marisa. Salamat, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay binahagi mo, ipinagkaloob mo ang maghayag na iyong kabutihan, kagandahang loob sa bawat araw na aming nakakamtan sa dako mong banal. Nawa ang mga anak mo pong tinawagan mo sa araw na ito, ganap sila makapagbata
makapaghintay, at tuwirang makilala kang lubos na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal, na sa katauhan na aming mahal na Apo Kunching ay binahagi mo upang lahat kami ay mahandog at maalayan ng iyong mga aral, na siyang magiging tanglaw, gabay at patnubay ng aming mga buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Bagaman medyo maaga pa, hindi ko po mai-announce sa inyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat nakausap ko po ang mahal na Apo, ang sabi po niya sa akin, kung magbabata ang lahat at kalooban ng Ama na siya ay makahabol, hahabol po siya. Amen po ba yun? Magbabata po ba ang lahat? Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po sa napakagandang tema na ibinahagi galak sa aming puso, sa pagtangkilik niyo po sa gawaing ito, sa pakikipagtipan sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, wala man ang kanyang katauhan, subalit batidyong ang Diyos ay bumababa sa dakong ito, hindi nyo man nakikita sa pamagitan ng Espiritong Banal. Alam niyo po, kanina po sipon ako sapagkat sabi ko nga, napakaraming ginampanan. Alam niyo po, ang linggo po sa amin ay sadya pong sagsag na ang isang araw na ipinagkakaloob ng Diyos para sa aming buhay ay tatapusin namin yung kabuuan. At yun po yung plano niya. Amen po ba yun? Iniiwanan po namin sa ordinaryong araw na kailangan kami makapaglikod at yung linggo na ibinibigay po niya sa amin ay sinasamantala po namin ang pagkakataon na ipinagkakaloob ng Diyos. Bakit ito po ang sinambit ko po sa inyo? Plano ng Diyos. Huwag mong pigilin tao. Kaya po hindi nakakamtan ng tao ang totoong plano ng Diyos sapagkat hindi niya maipagparaya ang kanyang katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo habang nagbabahagi ang kapatid na Beth at ang mga sumunod pa. Totoo po yun. At ito pa ang binabahagi sa akin. Minsan, yung salitang sa kalooban ng Diyos nagiging daan ng depensa lang. Amen? Kahit hindi kalooban ng Diyos, sinasabing kalooban ng Diyos para lang mailayo doon sa kailangan gumanap siya. Buhay po ba ang Diyos? Patawad po. Gusto ko po maging makatotohanan. Sapagkat sinasambit po yan ng Ama. Hindi mo maaaring gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Plano ng Diyos. Bilang isang alagad po, ito po yung plano ng Diyos sa akin. Naalala ko po yung tinura ni Mami Beth na tayo po ay may sariling script ng buhay. Talang buhay. Amen? At kung ano ang nakapaloob na magaganap sa iyo, hindi mo plano tao, kundi plano po ng ating Panginoon. Kaya, sa pagbulay-bulay at pagdilay-nilay, kung sa unang buhay po, ang isang kapatid na Marisa ay napakaraming reklamo, bakit ganito ang buhay ko, bakit ko dinanas ito, bakit ko ganito. Ngayon po, wala na. Hindi pala dapat itanong yun, sapagkat kasama po pala yun sa proseso hanggang masumpungan mo ang tunay na liwanag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Buhay po bang Diyos? At yun po yung plano niya. Amen? Kaya, masasambit mo, Ama, kakaiba ka talaga. Sobra naman yung plano mo sa akin, kailangan ganito pa muna ang maganap sa akin bago mo ibigay sa akin. Amen? Sapagkat doon po niya ititest ang katapatan mo. Kaya sa plano ng Diyos, upang malasap mo ang sarap, kagaya ng sarap na aking nalalasap bawat araw, amen po ba yun? Ang plano ng Diyos, yun po yung pakinggan natin. Amen? At yun po ay may sangkap. Kailangan mo isuko ang sarili mo. Buhay po bang Diyos? Sapagkat hindi mo mabubuo, magiging solid o concrete yung plano ng Diyos sa sarili mo kung ikaw mismo ay magmamatigas. Sumunod ka lang, maging masunurin ka, maging matapat ka sa gusto ng Diyos, hindi ka magrereklamo. Buhay po bang Diyos? Sapagkat ang plano niya ay perfect, sabi nga ni Mami Beth, wala siyang plinano na ikapapahamak natin. Wala siyang plinano na ikaiinis natin. Kundi lahat ng plano ng isang magulang, maging sa magulang na totoo sa lupa, maganda ang plano sa anak. Ano pa kaya ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ang plano. Ito na po, ang plano ng Diyos. Ni sa hinagap po ng aming mga isip, ni sa pangarap ng aming puso, hindi po namin inisip na kami maglilingkod. Amen? Ang gusto lang po namin, gagaya ng sinabi ni Mami Beth, ito yung plano ko, gusto ko maabot lahat. Naabot po niya lahat. Noong mga panahon po na yun, kahit mga kapatid kong alagad at kaps, may mga plano din po sila. Subalit noong mga panahon na ako po, ang plano ko rin po, gusto ko maraming pera. Buhay po ba ang Diyos? Kaso lang, bilang tao, pag gusto mo marami kang pera, kailangan magsumikap ka. Amen? Dahil, mas masarap po
na iplano ng Diyos ang buhay mo kung ikaw'y nakatakda sa mundo na marami kang pera na pinaghirapan mo, kaysa doon sa marami kang ang pera, pinaghirapan mo, subalit nagdulot pa sa'yo na maging masama ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Magnilay po kayo. Kagaya po ngayon, naalala ko sinambit ni kapatid na Pearl, Mother, alam mo yung init na yan, dalawang pagninilay na maaaring kamtin ng bawat isa. Bakit pinatutupad ng ating Panginoon na maramdaman natin yung init na nanonood sa ating laman? Amen? Sapagkat yan po ang init ng pag-ibig ng Diyos para makadama tayo na mahal tayo ng Diyos. Subalit sa kabilang banda, kung nadarama ng tao na yung init na ito ay mula sa Diyos, maaari magnilay din po kayo. Init din na mararamdaman ng tao ang puot at parusa ng Diyos kapag ang tao hindi nagbago. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya lahat po ito plano. Kung halimbawa may mga pagkakataon hindi ka makatulog, anong plano ng Diyos sa akin? Bakit hindi ako makatulog? Kung halimbawa may pagkakataon, hindi ko po kayo tinuturuan ha, sapagkat ito'y dumaan sa akin pagninilay. Amen? Mag-isip ka, maghapon magdamag na hindi mo kilala ang Diyos, walang mababago. Maghapon magdamag, wala kang pera, pagkabukas wala ka pa rin pera. Subalit kapag plano ng Diyos, maghapon magdamag, hindi mo inisip na may pera ka o wala kang pera, bukas kakain ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Sapagkat walang maaaring hasikan ng lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos, kundi yung mga matatapat sa Kanya. Amen. Kung ang masasama nga, sabi nga ng tao, mga masasama, pinakakain niya. Masama na yun, lalo pang yumayaman. Huwag po kayong mainggit sa ganon. Pag masama siya at yumayaman siya, galing po sa demonyo, yun hindi galing sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito, sa bawat araw ng buhay ng isang alagad, Kaps, tagasunod, maging kayo may mga karamdaman, plano ng Diyos yan. Pinahintulot niya na magkaroon kayo ng karamdaman sapagkat kung wala kang karamdaman, wala ka ngayon dito sa oras na ito. Buhay po ba ang Diyos? At kung wala ka naman nararamdamang masama at walang kakilala ka, nagsabing pumunta ka dito, at plano lang ng tao, hindi ka pupunta. Subalit dahil sinabi ng kapwa mo, tumungo ka doon kay Apo Kunching, nagpapagaling banal na Espiritu ang ating Panginoon. Kaya ka tumungo sapagkat yan ang plano ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Lahat po ng ating ginagampanan na mabuti at makabubuti, may partisyon ng ating Diyos. Amen? Kaya sa dakong ito, sabi ko nga, Ama, babatahin ko ito lahat. Amen? Lahat ng pinagdaanan, oo, ibinigay na ng Ama ang relax na buhay. Bakit? Ano po yung relax na buhay? Ang relax na buhay na kaloob ng ating Panginoon na plano niya ay hindi para yumaman ka. Amen? Buhay po bang Diyos? Kundi ang relax na buhay, para maramdaman mo ang plano ng Diyos, yung makilala mo siya. At kapag nakilala mo siya, payapang isip mo, panatag ang puso mo, ano man ang nararamdaman mo, may Diyos na magliligtas sa'yo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang nararamdaman ng isang kapatid na Marie sa bawat araw. Amen? Sa katotohanan lang po, ibabahagi ko po si kapatid na Pearl. Ang kanyang BP po kahapon ay tumaas, 180/90. Umaga-umaga pa lang. So, nagkataon naman po may bisita ang isang kapatid na Marisa. Sapagkat, pinaisip ka agad sa akin ang biyaya ng Diyos na may mga kapatid pala akong alagad. Sapagkat alam ko po, busy din si kapatid na Marie at yung kanyang kasambahay ay umuwi na. Kaya hindi ko na po ginambala. Subalit pumasok sa isip ko na, tawagan ko po si kapatid na Chris at ipagpaalam ko sa mahal na Apo. Hanggang pinahintulot na rin pong tawagan ko si kapatid na Bernard at si Kuya Alan. Itinakda ko na pong ihayag sapagkat ayaw ko po magsinungaling sa inyo na kung maaari, para may mag-entertain din sa aking bisita, mag-isa lang po ang aking katawan. Ano po? Kinikwento ko po ito hindi para magmayabang, kundi kapag ang plano ng Diyos, ang pinagsikapan mo na kamtin sa buhay mo, hindi kanya ipapahamak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano man ang kaukulan na nararamdaman mo, dahil pahintulot niyang maganap sa'yo upang magkaroon siya sa tuwina ng oras sa isip at puso mo. Sapagkat kung masarap ang nararamdaman mo lagi-lagi, sa palagay mo ba, lagi mo ba naisip si God? Oh, hindi ang sarap pag-swimming, ang sarap mamasyal, ang sarap sa mall, ang lamig. Naisip niyo ba si God yun? Wala, di ba? Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, bawat araw po, salamat sa Ama, may isang Apo Kunching na ginamit. Sapagkat plinano ng ating Panginoon na sa dakong ito'y makipagtipan siya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, eto po, andito tayo lahat.
Nasaan siya? Nasa tabi mo, hindi mo nakikita. Buhay pa ba ang Diyos? Opo! Naririto lang siya, hindi siya nawawala. Sabi nga ni Mami Beth, bakit hindi maramdaman ng tao ang plano ng Diyos? Kasi ang tao lumalayo. Kasi ang tao ayaw magparaya. Amen? Subalit, may mga kaukulang, sumbaga sangkap, para maramdaman mo talaga yung plano ng Diyos. Amen po ba yun? Upang ganap mo mapagtagumpayan ang plano ng Diyos sa'yo, huwag kang umayaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag umayaw ka, ay, talo ka. Amen? Kaya mga kapatid, ganun lang po kasarap. Ilahad ang katotohanan na mula sa Diyos. Sabi ko nga kanina, Ama, bilang pagkatao, ano po, una kong tinitingnan sa aking mukha pa ako nagsasalamin is yung mukha ko po eh. Tumatanda ba ako o bumabata ako? Amen po ba yun? Sa aking pagninilay lang po. Hindi ko po ito pinagmamayabang. Subalit kailangan ko pong tingnan. Maghapon magdamag po ako, Ama, hindi nakagamit ng eskinol. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, sapagkat yun lang po yung kaligayahan ng isang kapatid na Marisa, kahit ano man ang nararamdaman, sigurado eskinol, hindi mawawala. Buhay po ba ang Diyos? Ama, hinihingi ko po ito. Alam niyo po, hindi ako gumamit ng eskinol hanggang kanina. Sabi ko, Ama, napakabuti mo talaga. Nagagawa mong itago ang dinadala ng mga anak mo sa likuran na hindi ang problema ang nakikita, kundi ikaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ganun lang po kasimple. Kaya ko po ito inihahayag sa inyo sapagkat ito po yung nagaganap sa amin. Amen? Halimbawa po, andyan kayo ngayon. Nasaan si Carol po ba yun? Nasa labas. Andyan si Rochelle. Alam ko po, gaano kalaki ang pagmimithi niyong masilayan mahal na apo. Maghintay po tayo sa pagkasabi ko po sa kanya, sa kalooban ng Ama at sa plano niya, mag-a-update po ang mahal na apo kung aabot na makapagmensahe. Sapagkat yun ang marubdob na pagmimithi niya na maabutan kayo ng mensahe kahit sa karampot na oras. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, plano ng Diyos, huwag nating haranggahin. Amen? Halimbawa, plinano ng Diyos, kapatid na Marisa, kailangan tumungo ka sa oras na ito, doon sa aking tipanan. Subalit may dumating na panggulo. Kapatid na Marisa, ganito lang po, sample lang po yun ha. Kapatid na Marisa, lumalapit. Pwede ka bang isama? Tutungo tayo doon, mayroon tayong kikitain. So magugulo ngayon ang isip ni kapatid na Marisa. Maganda rin yung offer, amen po ba yun? Pwede akong, ang unang bahagi is ganito. Tumungo ka sa dambana at makikipagtipan ako. Tapos may dumating na panggulo. Kapatid na Marisa, pwede ka naman umabsent, wala si Apo Kunching. Lumakad muna tayo, may kikitaan tayo. So magugulo ngayon ang isip ni kapatid na Marisa. So balik salamat sa Diyos. Very wise si God. Anak, yung kikitain mo, pwede ko ibigay bukas. Ngayon makikipagtipan ako, kaya ito yung pinili ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Sapagkat, hindi mo panghihinayangan kung ano man ang mawawala sa'yo, kung yun ay offer lang ng tao, sapagkat ang offer ni God walang katapusan. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po, wag po tayong pag-api. Sapagkat maaaring laruin ng kalaban yung isip natin para tayo malito. Amen? Kaya doon sa kalituhan na yun, akala natin ay makabubuti pa sa atin, magandang pakinggan, subalit may isinantabi ka. Kung ang isinantabi mo ay ang tungkol sa Diyos, naku, yung magbibigay ng marami sa iyo, hindi ka nabibigyan. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po, mga kapatid. Kaya sa dakong ito, purihin ang Ama, dakilain siya. Ang plano ng Diyos sa buhay ko, eto ako, naglilingkod sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Sino ba ang ayaw ng magandang plano bilang tao? Nasabi ko nga sa inyo sa unang buhay, plano, gusto ko maraming pera. Kaya ang umaga, halos walang tigil. At ang gabi, ginagawang umaga para maghanap buhay. Amen po ba yun? 2:00 ng madaling araw, umaalis ng bahay para makumita. Amen? Baka sabihin, ano kayang trabaho ni kapatid na Marisa? Malalayo po yung tinutunguhan namin. Kaya doon po, ipinagkakaloob yung kaukulang bahagi. Pasok nyo sa adoration. Adoration, ipasok nyo po sa adoration. Sa aircon. Purihin ang Ama, dakilain siya. Bawat pagkakataon ay isang pagninilay kung anong plano ng Diyos sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya mga kapatid, nawa po tayong lahat ay makapagnilay. Huwag nating igawing katanungan sa isip natin, bakit ano nangyayari sa batang yon? Bakit ano kaya nararamdaman ng batang yon? Mismo ang sarili mo. Amen? Tanungin mo, ano kaya ang plano ng Diyos sa akin? Bakit ako naririto, nakaupo ako? Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng lumalapit sa Diyos hindi lahat ng lumalapit sa Diyos sige, dugtungan niyo po. Nagpapakatotoo. Amen? Sapagkat ang karamihan na lumalapit sa Diyos, ang inilalatag sa Diyos ay problema. Amen? Kawawa naman si God. Yung problema ni God hindi masolve ng tao, pero yung problema ng tao nasosolve ni God. Buhay po ba ang Diyos? So sa madaling salita mga kapatid, doon lang po tayo iikot. Napakaganda po ng plano ng Ama. At ngayon po, bilang isang mother of the house, kailangan isuko mo ang pride, ego, kung anong merong kabilang tao, para maramdaman mo ang tunay na plano ng Diyos sa iyo. Buhay po bang Diyos? At hindi lang po yun. Maaaring sabihin nyo na kami mga alagad, wala na kaming plano. May plano po kami. Ang plano po namin mga alagad ay para sa Diyos, hindi na para sa aming sarili. Buhay po bang Diyos? At kung may hihilingin man kami sa ating Panginoon, hindi rin para sa aming sarili, kundi sa aming mga minamahal at sa kapwa namin kung ano ang plano niya na maganda sapagkat kami maglilingkod sa Kanya. Buhay po bang Diyos? At yun po mga kapatid, nasabi nga ng ating Panginoon, ang plano niya ay hindi mo mabibili kung saan. Takda-takda. Huwag mo siyang madaliin. Ito pang isang narinig ko sa sinabi ng ating Ma'am Beth at ang mga nagbahagi. Huwag niyo pong madaliin si God kung ano yung gusto niyo. Sapagkat lahat ay may takda. Amen? Na nasambit ng ating mahal na Apo Kunching, kung ang kapanganakan ng tao ay may oras, araw, buwan at taon na hindi sabay-sabay, o kung may sabay-sabay man, magkaiba ng oras, lahat yun ay plano ng Diyos. Why ng Diyos? Kaya, sa plano ng Diyos, wala tayong gagawin, kundi tanggapin natin pasalamatan kung ano ang plano niya. Huwag nating harangin. Kaya minsan po, nararamdaman ng tao na sa kabila ng kanyang katapatan sa Diyos, minsan maaaring masambit na, hirap na hirap ako. Bakit? Amen? Patawad po. Bigyan mo ng pagkakataon sapagkat inakay ka ng Diyos para paglingkuran ka niya at siya ay paglingkuran mo. So kapag nararamdaman mo yung sobrang hirap sa paglilingkod mo sa Diyos, ibig sabihin, hindi pa nakakapasok yung totoong plano ng Diyos sa buhay mo. Buhay po bang Diyos? Kahit kanino po, hindi lang sa mga lingkod, kahit sino po. Sapagkat, ang plano ng ating Panginoon nga hindi masama. Amen? Halimbawa po, sasampol ko uli. Naku, gusto ko magkaroon ng... Sasagutin ko, kung ano ang plano ng Diyos para sa akin, magkakaroon ako noon kahit wala akong pera. So ikaw naman, na may katawan, paano mangyayari yun? Wala akong pera, hahanap buhay ako. Yun na po yung kontra. Amen? Kontra na po yun eh. Na imbis na ipagpaubaya mo sa Diyos, subalit yung katawan mo'y gumawa para mahirapan ka,